Purihin ng Diyos. Praise God. Magandang hapon po sa ating lahat. Tayo po ay nasa first Friday of the month. So bagong topic po ngayon sa buwan ng November 1. So sa Pilipinas, sa ibang lugar, nagse-celebrate ng Halloween. Tayo po ay nagse-celebrate ng buhay. So which is from Jesus Christ. So yun po. So ang atin pong topic ngayong buwan is Wanted, a Grateful Heart. Amen. Kasi Thanksgiving month po ngayon, so yan po ang ating pagbubulay-bulayan ngayong buwan ng November. So praise God. So ako po yung naatasan ulit ngayong first Friday of the month. So yung mga nasa Facebook Live po, welcome po sa ating pagsasaluhan ngayong hapon sa salita ng Diyos. So sa haba po ng ating testimonies, sabi ni Kayamat kanina, communion na tayo, wala na message. So, sige po, try po nating iksian ang ating pong mensahe ngayong hapon. Hindi pwede. Dito siguro. Yan. Ayan. Para kita po ng lahat. So, praise God. Nag-echo, sorry. Dito sa kabila, para sa TMA, no? Yun. Yan. Opo. So, salamat sa Panginoon. So, ang ating pong pagbubulay-bulayan ngayong hapon is mula sa Thessalonica, 1 Thessalonians 5, verse 18. So, yun pong ating verse ngayong hapon. Sabi niya, in everything, give thanks, for this is the will of God for you in Christ Jesus. So, tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa hapon na to, Panginoon. Salamat po sa inyong pagpapala. Salamat po sa inyong biyaya, Panginoon. Salamat po sa kapangyarihan mo, Panginoon, na nag-uumapaw po sa amin sa araw na to, Panginoon. Salamat po sa bawat panalangin, sa bawat kahilingan, Panginoon, sa bawat kagalingan, Panginoon. Lord, patuloy kami nagpapasalamat, Panginoon, dahil ito po ang kalooban mo sa bawat sa amin, Panginoon. Salamat, Ama, dahil ako po'y magagamit niyo, Panginoon. Itago niyo po ako sa inyong banal na salita upang maibahagi ko po ang inyong nais ipabatid sa bawat sa amin sa araw na to, Panginoon. Salamat po dahil kayo po ang nagbibigay sa amin ng kapangyarihan upang patuloy namin maipalaganap ang iyong salita. Sa matamis na pangalan ni Jesus, Amen and Amen. So, ayun, praise God. Talagang napakabuti ng ating Panginoon. Yan po yung mga ano po natin. Kumbaga, mga iba't ibang salin. Sabi niya doon sa NKJV, rejoice always. Mula sa 16, 17, pray without ceasing. In everything, give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus for you. So, ganun po siya sa NIV, halos pareho din. Tapos sa NLT, sabi niya, be thankful in all circumstances, for this is God's will for you who belong to Christ Jesus. Tapos sa Tagalog, magalak kayong lagi, palagi kayong manalangin at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. So, purihin ang Diyos sa kanyang mga salita. So, napakaganda po, no? So, bago po natin na patuloy na pasadahan kung ano po yung nilalaman yung verse na yan, kasi dinugsong ko lang po yung 16 sa 17 kasi talagang magkakaugnay po sila. Pero ang topic po natin is verse 18 lang. So, ayan. Sa background po ng Thessalonica, ito po is nasulat ni Apostle Paul. Si Apostle Pablo po ang may sulat nito. So, sa ano po niya, nung second journey niya ng kanyang pagministeryo, pagpa-planting ng church, simula po sa Antioch, tapos papunta po siya kung saan-saan. So, nag-travel po siya, kasama po niya si Barnabas. So, ayun po. Tapos, nung pabalik na siyang ganon, naiwan na si Barnabas kasi hindi sila nagkasundo kasi gusto nilang isama si Mark, si John Mark. So, ang nasama na ni Paul is si Silas. So, ayun po. So, tapos mayroon siyang ginawa sa Philippi na pinalayas yung batang babae na ginagamit para magano. So, nakulong sila doon po. Tapos, nanaginip siya na hindi sila pwedeng tumuloy doon sa pupuntahan nila dapat. So, dito sila napunta sa northern Greece ngayon, which is Thessalonica. Yun po yung background niya. No po? So, ano po ba yung mga problema sa Thessalonica? Bakit niya
sumulat siya ng 2 beses, 1 Thessalonica sa 2 Thessalonica. Ang background po dyan sa church na dyan is, nung nandun sila, matindi ang persecution. Talagang yung persecution noon, pati yung mga converts, alam niyo kung sino nagpe-persecute sa kanila is yung mga kapwa niya Hudyo din. Yung mga nandoon na mga Jews sa Thessalonica. So, matindi ang persecution, tapos nakikisama sila doon, tapos nung pupunta na sila, talagang pinagtabuyan, gusto silang bugbugin nung kakalad ka rin sila nung nandun sila, nangangaral sila sa synagogue, ganun katindi ang persecution. Tapos nung nakarating sila sa Berea, sinundan pa rin sila doon. So kaya ang sulat ni Apostle Paul sa mga Thessalonica is pumunta diyan sa ganyan, sabi niya, rejoice always, pray without ceasing in everything. Kaya nasulat yung na yan. So tapos ang kasunod nun, yung mga false prophets. Yun po yung challenges doon. Mayroon silang mga false prophets. So, kasi may mga Hudyo na, kumbaga, binabaliktad yung pinangaral na ni Apostle Paul sa kanila. Kumbaga, lalo na yung pinapangaral na regarding sa pagbabalik ni Jesus Christ. Sinasabi nila na bumalik na si Jesus Christ, which is hindi pa naman talaga sa second coming niya. So, talagang napasok sila ng mga ganong false prophet. Tapos yung pangatlo is yung regarding sa Christian living, yung proper Christian living, yung practical Christian living. Yun po yung mga topic ni Apostle Paul sa Thessalonica. Amen po. Tapos itong unang aklat niya, 1 Thessalonica, it's composes sa chapter 1, yung salutation, tapos sinundan ng thanksgiving, tapos yung absence niya, ni chapter 2, tinatakil din doon, tapos yung sa chapter 4 hanggang verse 5, ito na yung mga instructions niya para paano mamuhay, paano maging tunay na Kristiyano. And then yung last part is yung closing remarks. Amen po. So, para lang magkaroon tayo ng background kung ano po yung ng Thessalonica. So, ayan. Ayaw nang gumalaw. Yan. Unang-una, ang unang point natin is, kukunin nga natin doon sa verse na yan, give thanks. Ano ba pag sinabing give thanks? Diba nag-express tayo ng gratitude or ina-appreciate natin. So, yun po ang natin sa Kaya lang, sabi, paano ba tayo mag-give thanks sa suffering, sa trial, sa loss, sa fear? Sabi niya doon, give thanks is a strong antidote to despair. So, kumbaga, magpasalamat na tayo, hindi pa dumadating yung mga challenges, mga afflictions, kasi pangontra siya. Kasi first thing in mind nyo, first thing in the mind natin, pag dumating yung ano ba yung naisip natin, di ba? Talagang natural sa atin yung maghahanap tayo ng sisi, magtatanong tayo kung ano yung babalik natin. Pero pagka ang isip natin tumatakbo is pasalamat ka agad, nagpapasalamat ka agad tayo, nagiging antidote siya na nagiging positive natin tinitingnan yung mga bagay-bagay, di po ba? So, sabi niya, giving thanks in the midst of trials bolsters my anxious heart by reminding me that God is bigger than what I'm facing, whatever it is. So, every time na nababagabag tayo, sabihin lang natin, bigkasin lang natin, Lord, salamat. Salamat dahil ito yung kalooban mo, dahil ito yung nangyayari sa buhay ko. Di po ba? Mas madaling sabihin yun eh. Sabi niya dun sa 1 John 5:1-3, hindi naman talaga madaling magpasalamat pagka dumadaan ka ng matinding pagsubok, pag dumadaan ka sa mga sufferings, it's really hard. Pero command yun. Command ni Jesus yun eh. Command sa atin yun ng ating Panginoon. Kasi sabi niya sa 1 John 5:3, ang command ni Jesus, ang mga salita ng Diyos, hindi naman kabigatan sa bawat isa sa atin. Tama po ba? Kasi kung kabigatan sa atin, talaga mahirap talaga. Kahit magpasalamat lang, dalawang salita lang, thank you Lord, pero mahirap para sa atin. Pero kung hindi burdensome sa bawat isa sa atin na nakay Kristo, madali nating sabihin yun. Di po ba? Amen. Tapos sabi pa niya dyan, nothing is beyond His knowledge, power, goodness, mercy, grace, and sovereign plan. So, He knows all things and He brings everything to pass. Di po ba? He does not sin nor does He do evil. Sabi niya 1 John 1:5. Yet, He does cause all things and He works through all things for the good of those who belong to Him. Sabi niya sa Romans 8:28. This is great comfort in knowing God is in control over everything. So,
talagang nakaka-comfort naman sa atin na malaman natin sa ating sarili na nasa Diyos talaga lahat ng control ng ating buhay. Regardless, sabi nga, regardless kung anong nangyayari sa ating mga buhay ngayon. Alam ko, marami sa atin may mga pinagdadaanan, may kanya-kanya. Kahit nakangiti kayo ngayon dyan, alam ko meron kanyang-kanya tayong mga pinagdadaanan. Di ba, Ate Shirin? Di ba? Meron yan at meron, pero sa kaloob-looban natin, kaya pa rin nating magpasalamat dahil alam natin na may Diyos tayo. Amen? Sabi niya, what can you be thankful for in hard providences sa mga pagsubok ng ating buhay? Isa lang naman ang sagot diyan kasi alam natin God is in control. Amen po. Sabi niya, notice yung natin, pansinin niyo, yung kanina, 'di ba? Sabi niya diyan, in everything nasa gitna siya, rejoice always, pray without ceasing. Tapos in everything, kumbaga nasa gitna na siya ng sentence. Katulad din siya ng 1 Peter 5:6-7. Ano ba sabi niya doon sa 1 Peter 5-7? Humble yourselves, casting all your anxieties on God because He cares for you. So, ibig sabihin, pagka kinakas natin yung mga cares natin kay God, nagpipray tayo. Paano ba natin kakasyon? Di ba ipipray natin, pagpipray natin sa Kanya? Then, sabi niya, He cares for you. Yun yung alam natin na may Diyos tayo. Doon pa lang, alam natin, mababatid na natin, kaya na nating magpasalamat at mag-rejoice. Kaya yan yung verse na yan, magkakaugnay siya. Amen po? Hallelujah. Ayan. Puntahan po natin yung kasi may mga tao talaga na, may mga tao talaga na grumpy, may mga tao na talaga na hindi natin mapiplease, may tao talaga na hindi talaga nila gustong maging masaya or di nila talaga kayang magpasalamat. Di po ba? May mga ganong tao, may ma-encounter po tayo. So, 7 reasons why people are ungrateful. Unang-una, ignorance. Pag sinabi natin ignorance, sabi niya doon, yung iba kasi talagang sa pamilya nila, hindi na tinuturo yung magsabi man lang, thank you. Di ba? May ganong hindi na nila kasi napapractice. Wala sa kanila, parang normal lang na hindi magpasalamat. Papasalamat ako kay Lord kasi si Faith as K2, ina-apply niya sa bahay yung mga ganong natututunan niya. Lagi niya pagka may pinapaabot yung mga ate, say please. Tapos, pagtapos ng binabot, say thank you. Talagang napakagandang practice. Kaya, pagka ignorante ka sa salita na yan, na thank you, talagang may problema. Di po ba? Nakalala ko yung kwento ng isang tiyuhin ko dati sa La Union. Sa Ilocano niya kinuwento yun, kaya tawang-tawa kami. Pero sa Tagalog na natin sabi niya doon, kasi may dalawang magkaibigan, galing probinsya, kumbaga sa liblib na lugar, tapos bumiyahe sila, tapos sa bus, nakaupo silang ganyan. Tatluhan, di ba? May dalawahan, tapos tatluhan yung sa may bus na ganyan. So, umupo sila doon sa tatluhan na ganyan. Umupo sila sa tatluhan. Tapos biglang mayroong isang ali, nakiupo. Sabi nung ali sa kanya, thank you, tatluhan na sila. Tapos bumulong yung isa. Anong sabi niya? Thank you. Ano yun? Pangit ka daw. Sabi ganon. Tapos tumayo siya ngayon, binalikan niya yung ali, mas thank you ka. Sabi niya ganon. So, parang sabi ko, ano nangyari? Parang hindi talaga nila alam. So, ignorante sa salita ng thank you. So, dapat tayo, bilang mga Kristiyano nakakilala, dapat habit natin magsabi nun. Di po ba? And then, pangalawa is procrastination. Di ba? Pagka procrastination, yung tipong saka na lang. Kasi ang ng procrastination, ang kaaway niyan is time. Dapat magpasalamat ka na ngayon, bakit pagpapabukas mo pa? Di po ba? So, yun yung mga ugali ng mga taong ungrateful. Talagang, saka na ako magpapasalamat. Pero dapat, ngayon pa lang, nagpapasalamat ka na. Amen? And then, pangatlo is entitlement. May mga tao naman na talagang ungrateful kasi feeling nila, deserve ko to Entitled ako dito. So, bakit ako magpapasalamat? Di po ba? May mga ganong klase ng tao. Dapat tayo bilang mga Kristiyano, kahit na ano pa man yung natin, katayuan natin, bigay natin yung due para maano din natin, di po ba? Then pang-apat is lack of consideration. Mayroon namang mga tao na hindi nila kino-consider kung ano man yung effort mo, ginawa mo dyan, beyond that, paano kayo nakarating doon sa ganung kumbaga may pinagawa sa inyo. Hindi man lang
Hindi man lang nagpasalamat sa tindi ng dinanas mo, paano ka nakarating doon sa tagpuan nyo, di po ba? May mga ganong klase ng tao eh. So, praise God kasi wala nun dito. Amen? And then panglima, superiority complex. Ito naman yung mga tao na talagang pag hindi ka nila ka-level, aba, ba't ako papasalamat sa'yo? Kasi tingin nila sa'yo is mas mababa ka. So, ibig sabihin, ba't ako magpapasalamat sa'yo? Papasalamat lang ako pagka may ginawa kang mas magandang pabor sa akin. So, yun. Talagang mga ungrateful na tao yun. Tapos din, number 6, yung pain and suffering. Dito talaga, tayo pare-pareho nakakaranas nito. Pag matindi talaga ang pinagdadaanan natin, kumbaga yung mas matindi yung thinking natin na pumunta na sa depression, pumunta na sa anxiety, hirap tayong magpasalamat. Di po ba? Ang hirap-hirap talaga magpasalamat. Naalala ko dun sa isang, kasi ako nag-check ng mga quiet time ng mga estudyante dito. So, hindi ko nababanggitin yung pangalan, pero hindi na akong babanggit ng pangalan. Pero talaga, kumbaga, mayroon dun na yung topic regarding sa unforgiveness. So, dapat patawarin mo. Diba? Kumbaga masakit man sa loob niya na di ka magpatawad. Pero sabi niya doon, dahil command ni God, patawarin ko at mahalin ko siya. Kasi command ni God yun. So, napakagandang reflection sa kanya na because of that suffering regarding sa unforgiveness, pero nakaya niyang magpatawad at kaya niyang mahalin. So, di po ba talagang masarap na makita na tayo ay nagbabago through Jesus Christ. And then, pang-pito is dissatisfaction and discontentment. Mayroon namang mga tao na talagang, talagang hindi pa rin masatisfy. Ano man yung gawin mo, hindi talaga masasatisfy. Kasi feeling nila, they deserve better. Naghahanap talaga sila ng ano yung para sa kanila na tingin nila is dapat, talagang sapat, ito talaga yung para sa akin. So, yan po yung mga reasons why people are ungrateful. So, amen. And then, pangalawa natin na point is about, give thanks in everything, for this is God's will for you in Christ Jesus. Ngayon, pupunta tayo sa in Christ Jesus. Amen po? In Christ Jesus. Kanina, give thanks. Ngayon, in Christ Jesus. Rumble natin. Mama, ang pangatlong point natin is in everything. Di po ba? Sabi niya doon, how do we give thanks in everything? Pero bago natin sagutin yon, tingnan mo natin yon. Ano ba sinasabi ng in Christ Jesus? Di ba? This is God's will for you in Christ Jesus. Ibig sabihin, kumbaga sa basketball, nasa bagong team ka na, kapatid. Bagong nilalang ka na. Ito yung supernatural conversion mo na tinanggap mo si Jesucristo. Na kay Kristo ka na. Kaya mong magpasalamat. Kaya mong mag-rejoice. Di po ba? Kaya mong ipakita na ito yung bagong nilalang na ako yung binago ni Kristo. Di po ba? Pero sa tingin ng mundo, sa mga tao na kagaya natin, na naniniwala kay Kristo, na kay Kristo na, is we are yung, kumbaga, odd number tayo. Kasi salungat tayo sa kagustuhan ng mundo. Di po ba? Anong sabi ni A.W. Tozer? Sabi niya diyan, a real Christian is an odd number anyway. He feels supreme love for one whom he has never seen. Sabi niya, talks familiarly every day to someone he cannot see. Di po ba? Nakipag-usap tayo kay God, hindi natin nakikita. Expect to go to heaven on the virtue of another. Empties himself in order to be full. Di po ba? Admits he is wrong so he can be declared right. Goes down in order to get up. Sabi niya, is strongest when he is weakest. Richest when he is poorest. And happiest when he feels the worst. Ganyan po ba ang pakiramdam natin na mga in Christ na? Di po ba? Napakaganda. Sabi pa niya doon, he dies so he can live. Forsakes in order to have. Gives away so he can keep. Sees the invisible, hears the inaudible, and knows that which passes knowledge. Di ba? Tayo yung mga tao na Kristiyano, na kay Kristo, nakakarinig ng salita niya kahit hindi natin siya nakikita. Tama po ba? May mga nakakarinig ba sa salita ng Diyos? Amen. Sabi pa niyan, the man who has met God is not looking for anything. Because he has found it. Di ba? He is not searching for light, for upon him the light has already shined.
Di po ba? Nagliliwanag na ba si Kristo sa ating mga buhay, mga kapatid? Kay Pastor Bernard, talaga nakita ko sa dami niyang mga naakay dito. Tapos yung mga naakay niya nauwi ng Pilipinas, naging pastor din sa Pilipinas. Talagang napakagandang testimony, di po ba? Nandun talaga yung pagkilos ng banal na espiritu. Amen po. Sabi niya doon, lost people, sabi niya, iba talaga yung tingin ng mga lost people, yung mga unbelievers, sa kagaya nating mga saved. Kasi yung mga lost people, regardless kung ano yung pinagdadaanan nila, talagang hindi nila makita kung anong kalooban ng Diyos. Di po ba? Regardless kung ano yung mga masaya, malungkot, hindi nila ina-accept na nandun si Jesus Christ na kumikilos. Pero tayo, alam natin, regardless kung mahirap, madali, malungkot, masaya, nandun ang Panginoon sa buhay natin. Amen po. Sabi niya, if a person is in Christ, he believes in something that the world cannot see and doesn't understand. The world says, seeing is believing, pero sa atin, believing is seeing. Amen po ba? Tama po ba? Amen. Sabi niya, once I was blind, but now I see. Tama po, no? Yun po yung ano po natin. Sabi niya, if you are in Christ, you see things differently. You evaluate every experience of life through the vision of the crucified and risen Son of God. Tama po, doon po natin binabase lahat, di po ba? Kung ano yung tinapos na Jesucristo sa ating buhay. Amen? That's why, ito na yung point 3 natin, pag na kay Kristo ka na, we can give thanks in everything. Amen po? Ayan. So, meron tayong mga 37 reasons to praise God. Despite na marami tayong mga pinagdadaanan, marami din tayong dapat ipagpasalamat. So, tingnan na lang po natin isa-isa yan. Amen. Praise God, Kuya Teo. Kasi nga, sa buhay natin talagang hindi natin na-expect na mangyayari yung mga ganitong bagay, may darating na ganito sa ating pamilya. Talagang pagka hindi natin nakita yung sarili natin na kay Kristo tayo, lumalayo tayo kay Kristo, iba yung magiging takbo ng isip natin. Kaya nga, magiging ano lang natin is yung materialism, kung ano yung nandito sa lupa, hindi natin makikita yung mga ganyang bagay. Dapat na supernatural na ipinagpapasalamat po natin. Unang-una sabi niya, God is sovereign. Amen po? That nothing happens by chance. Di po ba? That all things work together for good to those who love God. That hard times show us our total need for God. Amen no? Talagang kailangan natin ipagpasalamat yan sa Panginoon kasi ginawa na yan eh. Kumbaga past tense na yan eh. Hindi na yan future. Kumbaga past tense na yan. Dapat na nating gawin sa ating mga buhay bilang mga tumanggap kay Kristo. Meron isang istorya na yung mag-asawa lunch sila sa kaibigan nila sa couple. So, alam niya yung asawa nung kaibigan niya is talagang may temper. Mayroon siyang kumbaga siyempre na-stress. Pero nung na-meet nila, kumbaga nung kakain na sila, napaka-calm, napaka-normal yung approach niya. Nagtataka ngayon yung babae, bakit ganun? Tapos natanong niya yung asawa, yung kaibigan ng asawa, tapos sabi niya doon, kasi mayroon narinig yan, may inattendan kami, tapos may prayer yan na inano yung nag-aano sa amin, sabi niya gano'n. So, sige nga, share mo nga yung prayer na yon, sabi niya gano'n. So, talagang nagtataka siya kasi every time na mag-aano sila, mayroong something na nangyayari. So, sabi niya, bago yan bago yung ano yan. So, sabi niya, ito yung prayer. Sabi niya gano'n, kabasahin ko, sabi niya, ginawa niya yan nung madaling araw, ginagawa niya araw-araw yan. Napansin ko sa asawa ko, every day, 4:30 a.m., bago siya pumasok, ginagawa niya yung prayer na yan. Kaya, nagganyan na siya ngayon. Sabi niya gano'n. Sabi niya, ang prayer niya is, sabi niya doon, Heavenly Father, you are in charge of everything that will happen to me today, the good and the bad, the happy and the sad, the positive and the negative. Please make me thankful for everything that happens to me today. Amen. So, tapos natutulog na siya ulit. Tapos pag uwi niya ng hapon, kalmado na siya. Kumbaga,
yung hindi man nagbabago yung circumstances sa opisina, saan man niya na-encounter, pero yung attitude niya, dahil sa prayer niya na yon, inumpisahan niya yung buhay niya ng may pasasalamat, na nakikita niya na in everything, in all circumstances, nandun si God sa buhay niya, talagang magpasalamat ka. Yun yung malaking napansin ng kaibigan niya. So, pinasa niya ngayon dun sa asawa niya. So, ngayon po, talagang nandun yung kaluwalhatian ng Diyos na nakikita sa kanilang buhay mag-asawa. Praise God. Dapat po, ano po natin yon, i-apply po natin sa bawat isa sa atin. No? Talagang umaga pa lang. Ako ngayon, simula nung nabasa ko to, talagang pagbangon ko, nag-ano na po siya, bago matulog naman siya. Bago matulog. Ako paggising ko, ito talaga yung talagang binibigkas ko. Whatever, kung ano yung mangyari sa opisina, sa kalsada, Lord, thank you. Ito yung kalooban mo eh. Thank you. Kasi hindi natin makokontrol kung ano yung mga mangyayari sa paligid. Di po ba? Sabi niya doon, my friend said, this prayer changed him on the inside and that's what made the difference. Here, his circumstances didn't change but his attitude. Yun yung nagbago. Kasi, kaya nga, kanina, Jesus Christ changed everything. Dito naman, the prayer changed pa rin. So, nagko-connect siya. Kung si Jesus nagpapabago sa bawat siya sa atin, pati panalangin, kayang-kaya tayong baguhin. Amen po. So, next. Madami, 37 po yan. Oh. So, hindi na po natin babasahin lahat yon. And then, pang-apat, give thanks in everything, for this is God's will for you in Christ Jesus. So, yun yung pang-apat. Kumbaga, kanina, give thanks, tapos in Christ Jesus, tapos in everything. Ngayon, for this is God's will for you. So, what is God's will? Sabi niya, to see God everywhere and everything and to thank Him no matter what happens. Because it is not just expecting good to happen, but accepting whatever happens. Amen po? Tama po ba? Talagang, ano yan eh, sabi pa niya doon sa Psalm 106 verse 1, praise the Lord, give thanks to the Lord, for He is good, His love endures forever. Sabi niya, oh, give thanks to the Lord, for He is good, for His steadfast love endures forever. Yung dalawang verse na yan, tinignan ko, it's regarding King David. Talagang magka-connect siya. O, sa First Chronicles na yan, magka-connect siya sa Psalm. So, sabi ko, talagang napakabuti ng Panginoon. Ibig sabihin, kung inuulit-ulit pa lang mga verses na yan, dapat pala talaga nating pinapractice. Talagang may gustong iparating sa atin ang ating Panginoon. So, sa mga pinagdadaanan natin sa buhay, mga kapatid, tandaan po natin na talagang ang Diyos is, kumbaga, sa pag-travel natin, sa pag-travel natin sa himpapawid, diba, sa aeroplano, pag nandun tayo sa clouds, sinishake tayong ganon. Pero pag nandun tayo sa above the clouds, payapa naman siya. So, ganon din ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Di po ba? Kasi ang pag-ibig ng Diyos sa atin, nasasaklawan lahat. Kaya pag nagtago tayo dun sa mga circumstances natin, hindi natin siya makikita. Pero kung lalagpasan natin yon nakasama si Jesus Christ, makikita natin na mas maganda ang plano ng Diyos sa bawat siya sa atin. Amen po. Tandaan po natin, pinakamagandang example sa Bible is yung buhay ni Job. Di po ba? Talagang yung buhay niya, it's really challenging. Talagang makita natin na sumula pa lang nung chapter 1, pinakita na sa atin na normal lang na magdanas ng kung ano-ano mga kasawian sa buhay, mga challenges sa buhay. Normal po yun. Pero hindi naman pinapabayaan ni Lord na, kumbaga kahit kantiin tayo ni Satan, hindi niya tayo pinapabayaan. Alam niya kung anong nangyayari sa bawat siya sa atin, mga kapatid. Amen po. Ang sabi niya sa Job 1 verse 21, sabi niya, hubad akong lumabas, nung nangyari lahat yun, di ba? Pinamalita sa kanya lahat yun, namatay yung anak, naubos lahat yung kayamanan niya. Ang sabi niya doon, hubad akong lumabas sa sinapupunan ng aking ina, hubad din akong babalik sa lupa. Sabi niya doon, si Yahweh ang nagbigay, si Yahweh rin ang babawi. Purihin si Yahweh. Di ba? Despite ng napakarami niyang mga naranasan sa chapter 1 na yon, talagang labi niya doon, purihin si Yahweh. And on that, hindi siya nagkasala sa ano na yung sinabi niya. Di po ba? Tapos ang matindi nito, no, sa chapter 2,
Sabi niya doon, sinabi nung asawa niya sa chapter 2, 9 to 10, sabi ng kanyang asawa, mananatili ka pa bang matuwid? Sumpain mo ang Diyos at nang mamatay ka na. Ganun po ba tayo pagka dumaranas ng mga pagsubok, mga challenges? Ganun po ba ang magiging reaksyon natin? Magiging ganun po ba ang response natin? Pero ang sagot niya, sabi niya dito, sa verse 10, napakaganda. Ito yung pinaka-inspiration sa bawat sa atin. Sabi niya, hindi mo naiintindihan ang iyong sinasabi. Pagpapala lang ba ang tatanggapin mo sa Diyos? Hindi ba natin tatanggapin kung bigyan niya tayo ng pagdurusa? Sa kabila ng kanyang paghihirap, hindi nagsalita si Job ng laban sa Diyos. So, ganun po dapat lagi ang tugon natin every time na dumadanas tayo ng in all circumstances. Dahil nga, for this is God's will for you. Kaya nga, lahat is nagkakalakip-lakip ayon sa kalooban ng Diyos. Di po ba? Amen. For this is God's will. So, pagka sinabi natin God's will na yan, sa bawat isa sa atin, yung nakita kong example dati na nabanggit ko na din yung story sa Matthew, nagpakain si Jesus ng 5,000. Bago naman niya dinistribute yung bread and fish na yon, nagpasalamat siya, di po ba? Ang ginawa niya is nagpasalamat muna. So, ibig sabihin, nung nagpasalamat siya, kalooban ng Diyos na mapakain lahat yung 5,000 mahigit na yon. Kaya kapatid na Richard, kalooban ng Diyos na nandito ka. Di po ba? Yung mga bagong po natin, kalooban ng Diyos na nandito ka, hindi yun sinasadya. Hindi yun basta lang na naakay ka ni ganito, na nasabihan ka ni ganito, kundi kalooban ng Diyos na mapunta ka rito sa God with us. Amen po. So, malapit na po tayo matapos. Ayan, maya muna. Pinaka-last po natin is may isang kwento na sabihin na natin isang matanda na wala nang kasama, matandang babae na every time sa kanyang buhay pupunta sa kanyang veranda, sa kanyang porch. Praise the Lord! Every time. Every morning na paggising niya. Tapos, every day naman, yung kapitbahay niya ng matandang lalaki din doon sa kabila, walang Diyos! Sabi niya gano'n, di ako naniniwala dyan. Every day, gano'n ang ginagawa nila. Kumbaga, pag praise the Lord, gano'n yung niya. Tapos, sumasagot yung kabila. Tapos, sabi naman isang araw, nagkasakit ngayon yung matanda. Wala siyang Tapos, sabi niya, punta siya sa veranda, praise the Lord. Lord, tulungan mo naman ako. Bigyan mo ako ng makakain. Wala akong lakas ngayon. So, nananalangin siya, di ba? Tapos kinabukasan, paggising niya, mayroon ng pagkain, may grocery na doon sa veranda niya. Nagpasalamat, praise the Lord! Sabi niya gano'n. Napakabuti mo talaga. Biglang tumakbo yung kapitbahay niya matanda sa kabila. Walang Diyos, ako nagbigay niyan sa'yo. Sabi niya gano'n. Tapos sabi ng matanda, sinagot, yes Lord, salamat. Dahil kahit yung devil ginamit mo para magkaroon ako ng grocery. So, praise God kasi the more na nagpapasalamat tayo, kahit yung diablo gagamitin niya para sa atin. Amen po? Tama po ba? Oo, talagang papayagan niya para sa atin kasi nauuna yung pagpapasalamat, pagpupuri natin sa ating Panginoon. Hallelujah. Bilang conclusion, ito po, sabayan niyo po ako sa ating munting panalangin. Sabi niya dito, Lord Jesus, without your help, we will never live this way. Forgive us for complaining when we should be rejoicing. You have given us so much. Give us wanting more, a grateful hearts. May your life flow through us this week so that we can give thanks in everything no matter what happens. Grant that our lives might be one loud, thank you Lord for all have done for us. Amen, amen. So, praise God. So, dadako po tayo